Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay mag-umpisa na, magkomentuhan na. At komentuhan po natin ang pagdeklara po o pag-announce ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya pong plano na pagtakbo bilang senador sa 2028 mga kababayan. At siya po ay maagang nag-anunsyo sa kanyang pagtakbo. Ito po yung in-announce niya nung siya po ay nasa Cebu, mga kababayan. Painggan po natin, panoorin po natin ang kaganapan po doon. Gusto mo ba manalong presidente? Yan po, i-play. Tawatan ako with all my heart. I will fight for the Visayas. 15 years na, wala'y Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. Every time you Tawatan ako with all my heart. I will fight for the Visayas. 15 years na, wala'y Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. every time you Tawatan ako with all my heart. I will fight for the Visayas. 15 years na, wala'y Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. every time you Yan, yan po mga tambay, ang pagdeklara po ng ni Atty. Rowena Guanzon nung siya po ay nasa, I think, Cebu. At nagdeklara po siya ron. Doon po sa hamon ng mga supporters na mga kababayan natin Cebuano kay Atty. Guanzon. At ayon po sa kanya ay 15 years. 15 years na walang senador na nanggagaling po sa probinsya po o sa Cebu, mga kababayan. Napakaganda pong maging senador. Okay po, mga kababayan, kung magiging senador po si Atty. Guanzon ay makakatulong po ito sa ating bansa, lalo-lalo po dito po sa napakarami pong problema ng bansa, lalo-lalo ang korupsyon at kahirapan. Yan po ay napakagandang balita kung siya po ipapalarin. At napakaganda rin po sana kung makasama siya. Kung makakasama po siya sa team ni Vice President Inday Sara. Dahil kailangan pong baguhin at panagutin ang mga magnanakaw sa ating bansa. Lalong-lalo po yung nanungkulan ng mga binagoong ang Pilipinas, 19 Congress at itong 20 Congress. Dire-diretso po ang korupsyon, malawakang korupsyon. Kaya malaking tulong po at malaking bagay para sa Senado kung papalarin po ito pong si Atty. Rowena Guanzon. Siyempre po, kailangan po ng suporta ng taong bayan. At alam naman po natin na kailangan din natin bantayan. Bantayan din po ang COMELEC dahil may issue rin po kasi ang COMELEC. Yan po ang malaking problema po sa mga kandidato, lalong-lalo po sa oposisyon dahil itinuturing pong kalaban nila ang oposisyon, lalong-lalo po si BP Sara na ayaw po nilang maging presidente dahil malilintikan sila. Kaya po kung darating ang 2028, isa pong problema at kailangang bantayan ay ang COMELEC. Dahil ang COMELEC ayon na rin mismo sa ating po mga soldiers o itong mga ex-marine ay pati po ang COMELEC ay gamit na gamit po sa politika. Lalong-lalo po yung mga gustong idikta at gustong papasukin ng mga politiko dahil po sa pera, mga kababayan. At pera po at buwis natin ang gamit ng mga damonyong yan. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Atty. Guanzon. At nakikita naman po ng inyong lingkod at ni Kamanong, siyempre po, ng milyong-milyong Pilipino na sa panahon po
ng kailangan pong baguhin ng ating bansa ay kailangan po ng isang senadora na may tapang at may malasakit. Napaka-importante po yung may tapang at may malasakit. Katulad po ng ginagawa po ngayon ni Senator Marcoleta. Hindi po nasayang ang boto ng mga Pilipino kay Senator Marcoleta na ipinaglalaban po ni Senator Marcoleta yung pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan. Ganyan po ang gusto natin sa mga senador na ang pinaglalaban po ay taong bayan. Yan lang po ang hindi natin nakikita sa mga men in uniform na pinoprotektahan at pinaglalaban ang taong bayan, lalo-lalo po ang ating kaperahan. Yan ang hindi natin nakita sa napakarami pong general sa mga men in uniform. Sana po pala rin itong si Atty. Rowena Guanzon. Nakatulad po at may mga kasama po si Senator Marcoleta kung hindi po siya tatakbong Vice President. Dahil matunog din po ang pangalan ni Senator Marcoleta na isa sa pwedeng pagpilian ng Vice President Inday Sara bilang kanyang Vice President sa 2028. Mabuhay po kayo, Atty. Guanzon, at syempre po sa pagdideklara po, napakaaga yung pagdeklara na kayo may malaki ang posibilidad na tatakbo sa pagiging senador ay asahan na po ninyo ang sari-sari na batikos po sa inyo. Yan naman po ang gagawin po sa inyo ng mga haharang at hahadlang sa pagiging sinasabing senador ninyo sa 2028. At alam naman po namin na kayang-kaya nyo yan labanan at mismo kayo ay kayang-kaya nyo naman protektahan ang sarili nyo. Lalo-lalo sa mga debate. Dahil mahusay naman po kayo makipagdebate. At sa tingin ko naman mapapasubo sila sa inyo. At syempre, wag po sana kayong magbago. Yun ang importante. Wag po sana kayong magbago na katulad po ng ibang politiko. Nung mapunta na po at nakuha na po nila ang kanilang inaasam-asam, lalo-lalo na kung matutulungan pa yung mga natulungan ng mga Duterte, ay siya pa ang mga nagtaksil sa bayan at sa mga Pilipino. Di po ba? Mga nambudol. Huwag naman po sana mangyari na yung pagkakataon na mangyari din po sa inyo yon. Di po ba? Tayo na may nagtatanong lang. Kasi maraming politiko na pagkatapos tulungan, katulad po nakaupo ngayon, tapos iba naman po ang ginawang trabaho, sa tingin naman natin, hindi naman ganyan si Atty. Guanzon. Hindi po ba? At syempre po, ang suporta ng taong bayan at malayo pa naman ang halalan at tingnan po natin ang mga susunod na araw ang magiging survey at suporta ni Atty. Rowena Guanzon. At syempre tayo naman po isusuporta lalong-lalo po para po sa pagbabago ng ating bansa at muling pagbangon at syempre po para po maparusahan ang mga magnanakaw nagpahirap sa atin ng mag-aapat na taon na. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Atty. Rowena Guanzon, at tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang po ang ginagawa niyo po na pag-expose po sa mga masasamang politiko at mga swapang at ganid at sakim. Tuloy-tuloy lang po at banatan niyo po ng banatan dahil wala na pong aasahan ng mga Pilipino. Dahil nga po yung sinasabi nga po natin, pati po ang tagapagbantay, tagapagligtas ng ating bansa ay nananatili pong tulog. Tulog at mahimbing na mahimbing ang mga pagkakatulog. At ganun din po ang ating Korte Suprema. Hanggang ngayon, iniintay po natin ang kanila pong desisyon sa ginawa po na pag-aresto sa dating Pangulo. Ay umaasa rin po tayo na sana po ay bilisan naman, mga kababayan. Naidagdag lang po natin dahil tayo po inip na. Mahigit 1 taon na po. Wala pa rin desisyon ng Korte Suprema. Kaya, Atty. Guanzon, mabuhay po kayo. At kayo po ay laging maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you po. Sana gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like and share. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am,
Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Reyes ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Gay at Gaya Chena, si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung dati po natin at madalas po natin ginagawa, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga panalangin ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at syempre po ang ating mga Marines at mga ex-soldiers ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po mga kabayan sa mga dasal po ninyo. God bless po. At ingat-ingat po tayo at tiis-tiis. Bye-bye!